Diyos ko, alam mo mga kabayan, yung puso ko very sad. Sobrang sad. Parang gusto ko na mag-crying, pero pinipigilan ko dahil ayaw kong magpakita, no? Na ano. Pero yung ano ko, yung puso mga kabayan ay nag-uumapaw na sa luha. Paano yan? Pag uuwi na tayo mamaya, mamimiss mo si Tatay Romy? Ha? Mamimiss mo si Tatay Romy? Hindi ka... Kapag namimiss ko siya, pupuntahan ko. Hi, Nanay Terry. Hi, Nanay Terry. Magandang hapon. Magandang hapon, Oh, tango lang. Walang magandang hapon din. Good afternoon, Nanay Terry. Aday. Walang ano. Walang sagot. Good afternoon, Madam Terry. So, ayan, Nanay Terry. Kumusta ang kalagayan mo ngayon? Magaling ka na? Hindi na masakit ang ulo? Hindi na. May ubo? Pero Konti-konti? Konti-konti. Pero Very good. Sakit ng ulo, wala na. Very good. Thank you. Yung sipon nga Yung sipon, konti na lang. konti. Parang ubo lang din na pasulpot-sulpot. Ayan. So, at least mga kabayan, nakita natin, iba na ngayon ang ano. Alam niyo po, nung lumaban si Nanay Terry, mga kabayan, masama ang pakiramdam niya. No, may ano siya nun, may trangkaso niya, pero nakita naman natin, kumanta pa din. At may paapoy-apoy pa sa likod. 'Di ba? Kumanta pa siya, nakayanan pa yung mga kabayan. At higit sa lahat, nakabuo ng magandang kumpos. O, 'di ba? Nakabuo ng sariling kanta, mga kabayan. Na kahit may trangkaso, pero talagang napakatalino pa rin ni Nanay gumawa ng kanta. Yun nga lang, sa bandang huli, natakot sila kasi ang ending ay kabaong at papunta sa sementeryo. Nay Terry, yung kanta mo na huling kanta, nung unang kanta po, ang ganda-ganda, ang daming humanga, ang daming pumalakpak. Pero doon na sa huli, bakit nasabi mo daw na kabaong at sementeryo? Takot sila. Ha? Bakit? Bakit nabanggit mo yung kabaong at saka sementeryo? Kala ko, papunta na ako sa cemetery. Yung pala, patanda pa lang ako. Patanda pa pala. Ayun, sana ang ibig mo sabihin. Papunta sa patanda, hindi papunta sa sementeryo. Na mali lang kayo ng bigkas. Okay. So, naintindihan ko na. So, ayan po mga kabayan. Salamat sa Diyos na gumaling na si Nanay Terry. And then bukas ay follow-up check-up niya. Pero sa tingin ko po mga kabayan ay okay na eh. Nagdamo na nga to. Mula kahapon at saka hanggang ngayon mga kabayan, nagdamo na yan Nagdamo na yan mga kabayan. Nagdamo na yan siya. Pero ilang beses ko sinabi sa kanya na wag mo na siya magpakapagod. Kailan siguro, parang nalalata siguro katawan niya. Gusto niya magpapawis kasi sanay magpapawis. Kaya kumilos. At bumalik ka na sa pagyuyusi mo na eh. Bumalik ka na sa pagyuyusi. Ayun may hawak ka na namang yusi. Tabako, yan. Pero dahan-dahan ha. Hindi naman madalas. Very good. Wag bibigyan kaya kita ng candy. Anong gusto mong candy? Yung candy na maanghang, yung snowbird, or yung medyo matamis? Wala akong, hindi. Nakakasakit ng ipin yan, lalo ako sasakit ipin. Sasakit ang ipin mo pag mag-candy ka? Kahit yung maanghang? Bakit nasubukan mo na? Nasubukan ko, masakit yung Yung naepektuhan yung mo, yung sira ng ngipin. Paano yan? Pero kontrolin mo lang, wag madalas ha. Wag madalas yung pagyuyusi. Para yung ubo mo, maiwasan mo. Ha? Nanay Terry? So ngayon mga kabayan, wala na tayong alalahanin ni Nanay Terry. Sabi ko nga ni Nanay Terry, bago ka uwi ng housing ha, magpagaling ka muna ha. Wag kang uuwi na hanggat hindi ka gumaling kasi mahirap. Baka mamaya
Busy si Gaygay, busy si July, busy si Ate Gemma. Paano yung pagkain mo? Unlike dito, wala kang gagawin kundi magpahinga ka lang at magpa-relax dyan, may tagaluto ka. So malaking ano po yung mga kabayan. Yun nga lang, dahil may lakad kami bukas mga kabayan, so kailangan mo nang uuwi ni Nanay Terry, sama namin sa housing. Nanay Terry, no? No? Kasi bukas maranon ay bahala na kung anong oras kami darating ay kailangan mag-follow up check up ka or bahala na kung anong gagawin natin. Tapos uwi muna tayo ngayon, no, mamaya-maya uuwi tayo dahil may lakad tayo bukas. Tapos wag ka na magpapalipas-lipas ng gutom doon. Ha, Nanay Terry? Ha? Asikasuhin mo yung ano, pag niyaya ka ng kain doon, kain. Minsan, pag hindi ako yung magyaya sa'yo, ang isasagot mo lang, o kain na tayo, sasagot mo, maya na, okay, busog pa ako. Pero pag ako, kakain ka naman, tapos marami ka naman ding makakain. Sabi mo, busog ka, pero pag pakainin kita, pilitin kita, marami naman ang makakain mo. Huwag mong anuhin, huwag ka magpalipas ng gutom. Kasi yan ang nakakasakit pag nalilipasan ng gutom. Minsan, ang kinakain mo buong maghapon, saging, ano lang, ihaw. Hindi uubra yun pag ganyan. Kailangan kumain ng kanin, Ha? Huwag ka magpalipas ng gutom doon, ha? Nanay Terry? Okay? Pero syempre, bigyan-bigyan naman kita ng bigas. At nakita ko nga doon sa may damita mo, may bigas ka doon eh. Tsaka nakarang araw nagbigay sa kabig sa Igay. Tapos nung nakaraang araw, nagbigay ako ng isang sako na bigas. Pinauwi ko doon kay Nanay Gemma. Binigay ko kay pinabuhat ko kay Gaygay. Pinahatid ko doon kay Nanay Gemma. Kaya pag umuwi tayo mamaya, bukas, kain ka, araw-araw kain ka sa tamang oras, hindi puro kape, hindi puro tabako. O kumusta naman yung mo dito sa bakasyon mo dito sa kabundukan? Ito mabuti. Mabuti naman. At mabuti talaga kasi gumaling O awa ng Diyos, gumaling ka. Kasi dito fresh air, walang ingay, makakatulog ka, makapahinga ka. So nakita ko naman na nag-enjoy ka dito sa bahay dito, no? Nag-enjoy ka dito sa kabundukan. Nakita ko naman 'yan. O paano 'yan pag uuwi na tayo mamaya, mamimiss mo si Tatay Romy? Ha? Mamimiss mo si Tatay Romy? Hindi ka... Kapag namimiss ko siya, pupuntahan ko na lang siya. Marunong din. Pag namimiss mo, pupuntahan mo na lang. Ano yun? Araw, gabi? Araw? Bakit sa araw? Ayaw mo sa gabi? Ha? Ayaw mo sa gabi. So, syempre, pag nandoon ka sa sa housing, pag nandito ako, sama ka pa din ha. Daanan kita doon Saan? Doon sa housing. Pasyal pa rin tayo dito. Siyempre, pag pumunta ako dito, sasama pa rin kita. Sa pasyal-pasyal tayo. Kasi malulungkot ako pag hindi kita kasama. Kailan, alam mo naman, hinahanap kita. 'Di ba? So, mamaya magpaalam ka na kay Tatay Romy, ha? Kailangan i-hug mo, magpasalamat ka, i-kiss mo, magpasalamat ka. Sabi mo, Ronnie, salamat ha, na dito ako nagpagaling sa bahay mo. Mamimiss kita, pero pag hindi ko na kaya, pupuntahan din kita dito. Yung mga ganun ba? Yung kunting lambing. 'Di ba, Nanay Terry? O, kumusta ang mga tulog mo dito kay Tatay Romy? Masarap ang tulog ko. Wala lang maingay. Masarap ang tulog mo, walang maingay. Totoo yan. Kasi doon kasi sa Ausing mga kabayan, maraming apo, maraming tao, music doon, music dito. Sa housing, maraming umiiyak na bata. Tama. Bata, radyo, katapos meron nagbabatuan. Ay, pati pag nagbabatuhan, Nay? Aday.
Tapos yung mga pintuan, pinagbabato-batuan ng mga bata. Totoo yan mga kabayan. Totoo yung sinasabi ni nanay. Kaya nakita ko talaga si Nanay Terry. Ay, relax talaga dito. Ang bilis nga niya nag-gain, oh. Kasi pag nandito kami, iba pa yung almusal, merienda, tanghalian, hapunan. Yung ulam namin hindi maubos hanggang kinabukasan pa, madatnan ko pa yan. Nakita ko talaga mga kabayan. Kaya nga sabi ko kanina, parang naano ako, parang nahabag ako mga kabayan. Pero tiisin muna natin ngayon kasi kailangan may save tayo. No, may save tayo kaya nakakalungkot man po mga kabayan, pero bahala na. No, tiisin natin yung lungkot, tiisin natin yung ano. Importante meron tayong na-save. Save muna natin. Then maintindihan naman natin yung mga bagay-bagay. Kumbaga na-adapt ni Nana dito yung tahimik, anytime pwede siyang magpahinga, anytime pwede siyang matulog. Ang maririnig lang niya dito is yung ingay ng ibon, huni ng ibon. Doon, tama yung sinabi lahat ni Nanay. Ingay ng mga bata, iyak doon, iyak dito, sigaw, radyo ng kapitbahay and everything. Tapos minsan daw mayroon pang naglalasing, nag-iingay. No, and then minsan may mga bata na makukulit, binabato yung pintuan. Pag ikaw tulog na ganyan, siyempre pag maedad na, kunting kaluskos lang, madali kang gisingin, tapos hirap kang makatulog ulit. Yung mga ganyan ba? 'Di ba? Saan mas masarap na tirahan? Doon sa housing o dito? Sa bundok. Sa bundok na, no? Kasi nandoon na yung ano eh. Nandoon na lahat eh, tahimik, tapos makakain ka pa ng mga root crops, mga pagkain, no? Mga fresh na mga kamunting kahoy, kamote, mga gulay-gulay. Doon, saan ka maghahanap ng gulay? Siyempre, pupunta ka pa ng bundok, kumbaga. Kasi ang mga kapitbahay, puro din malayo ang mga taniman, nasa bundok pa, katulad ni Nanay Terry. Ang taniman lang ni Nanay Gemma, napakalayo, suntok sa buwan. Kaya dito, relax talaga. So, ibig sabihin na Nanay Terry, dito nakaka-relax ka. Dito nakaka-relax ako. Tama. Doon, medyo stress ka doon. Ingay. Pagod kang araw. Pag gabi naman, ang ingay. Maraming doon, gulo, alak. Mahilig sila sa inom doon, Nay. Sa bagay, di ba nung galing tayo dito, nung ginabi tayo, pagdating natin, may nakabulagtad doon sa sobrang lasing, no? Sino yun? Yung lasing nakahiga doon, nakaganyan. Yung anak ni Sarah. Oh. Di ba? Naalala mo nung umuwi tayo ng gabing-gabi na? Tapos pagdating natin doon sa bahay ni Nanay Jimmy, may isang lasing doon natulog, yung isa naman nakaganyan doon sa sala. Nakakatakot, kumbaga. Mga kamag-anak naman nila. Yun nga lang, ay sabi nga ni Nanay, mas nakaka-relax siya dito sa bundok. No, kaysa sa doon, hindi siya makarelax kasi puro ingay ang naririnig niya. Diyos ko, alam mo mga kabayo, yung puso ko very sad. Sobrang sad. Parang gusto ko na mag-crying, pero pinipigilan ko dahil ayaw kong magpakita, no? Pero yung yung puso mga kabayan ay nag-uumapaw na sa luha. Pero sabi ko nga kanina, sana maintindihan muna natin. Ngayon lang naman to, for now. Titinan natin yung iba pang mga anggulo, kung ano ang mangyayari mga kabayan. No, titinan natin. Kasi yung puso ko talagang nag-melt talaga. No, dahil narinig naman natin what she's saying. No. Kaya, yung isa, kaharap ko, ay sad, and then ito din, kaharap mo, sad din. Alam mo yun? Hindi mo alam minsan na kung paano mo i-handle na lahat sila magiging okay. Lahat sila ay masaya. Alam mo yun? Minsan nga, bahala ka na mapagod dyan. Bahala na ikaw makarinig kumbaga,
okay lang na ako makarinig ng hindi maganda, masaktan ako, basta yung mapasaya mo lang yung tao na sa paligid mo. Alam mo yung ganun, yung mga iniisip mo, di ba? Pero sabi ko nga, kailangan talaga na mayroong tiisin muna natin talaga yung mga bagay-bagay. Kailangan talaga na mayroon tayong dapat gawin na lahat na magiging okay. So, narinig din natin yung side ni nanay na nagiging relax siya dito, nakatulog ng maayos, nagustuhan na niya dito, at tinanong ko pa kung saan niya mas gustong tumira sa ganitong lugar ba or sa housing. Sabi niya dito, kasi iba doon, marami kang doon, stress doon, marami kang maririnig in everything. So alam mo yun, nakakonsensya kumbaga, no? Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Hindi kasi pwede, mga kabayan, no? Bahala na kung anong gagawin, saka ko na lang sabihin. No, saka ko na lang sabihin yung mga bagay-bagay. Ang importante muna ngayon, tiisin natin na doon muna siya, and then we will see po, no, kung ano yung magawa natin sa mga susunod na araw. At pakiramdaman ko rin si Tatay Romy, mga kabayan, na kung maiba yung mood niya or kung ano yung magiging ugali niya araw-araw, no, na nandito siya, si Nanay Terry, or yung wala si Nanay Terry. So, diyan natin makikita kung may pagbabago ba or may ganon pa din. So, kung ibig sabihin na umuwi na si Nanay Terry and then ganon pa rin yung mood niya, ganon pa rin yung ugali niya. So, ibig sabihin, mga kabayan, may something pa din. So, may problema pa din tayong dapat nating ayusin or dapat nating hanapin na hindi pa natin nakikita. Pero kapag pagbalik ko dito at nakikita ko na lagi na siya nandyan and everything, so isabihin, yun na nagiging cause. No, yun na nagiging problema. So, himay-himayin natin yan, mga kabayan. Titingnan po natin yan kung paano natin balansihin. Kasi katulad ngayon, nag-melt talaga yung puso ko. Para siyang tsokolate po, mga kabayan, na nabilad sa mainit na araw. Alam mo yun. No, and then nag-melt ka agad. Ganon ang naramdaman ko sa mga sagot ni nanay sa mga katanungan ko. Kasi nandoon yung gusto niya, nandoon yung niya na pero wala wala eh. So, ang importante ay lakasan na muna natin yung loob natin ngayon. Tiisin muna natin. And then, uwi kami mamaya ng housing. No, uwi kami mamaya ng housing. Padala ko yung mga gamit muna niya. Kasi madali lang naman ibalik dito, mga kabayan. So, ayan. Tulungan nyo rin ako, mga kabayan. Please comment, no? Tulungan nyo rin ako kung paano. Kasi, sa totoo lang, hirap na rin ako, mga kabayan. Kailan nandiyan lang kayo na todo suporta, todo pagmamahal sa akin. No, kinakaya ko ang lahat, mga kabayan, para lahat tayo ay magiging masaya. No? Pero siyempre tao lang din tayo. Minsan ay kailangan ko rin po yung inyong mga advices, mga opinion, kung paano para lalo pang tatagal yung ating mission, mga kabayan. Yun naman lagi kong hinihingi. Hindi ako perfecto. Lagi ko sinasabi sa inyo, mga kabayan, hindi ako perfectong tao. Lahat nagkakamali tayo sa iba't ibang bagay, iba't ibang ways. No? Walang perfectong tao, at handa naman akong makinig sa mga advices nyo, sa mga suggestions nyo, no problem. No, ako yung tao napaka-open-minded, mga kabayan, na walang problema. No, mas masaya ako na mayroong taong nag-advise sa akin, no, feeling ko parang may pakialam sa akin, kumbaga. No, feeling ko may pakialam sa akin, feeling ko may care sila sa akin, mga kabayan. So, ibig sabihin, mahal nila ako kasi may pakialam sila. No, ang taong walang pakialam siya, so ibig sabihin, wala siyang amor sa iyo, wala siyang Pero sa sitwasyon dito kay Nanay Terry, mga kabayan, alam ko nahirapan kayo. Alam ko hirap kayo, mga kabayan.
Quack, quack, Kwang-kwang, quack, inatanetap. quack, quack, Uya. quack, quack. Ako ang tanggalan niya ng mic. Quack, Tinatawag yung kwang, 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 kwang. quack, 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 quack. So, ayan, mga kabayan. Okay, sige na. Tulungan niyo lang ako, mga kabayan. Basahin ko na lang yung inyong mga komento kung anong dapat natin gawin. No, please help me. Help me, help me. Okay, Nanay Terry, ready na natin yung mga ano mo. Yung mga damit mo, bag mo. Kasi hapon na tayo, baka maabutan tayo ng ulan. And then bukas, antayin mo ako, ha. Huwag kang umalis, ha. Baka mamaya, pag tuwing punta ko doon sa inyo, nasaan si Nanay Terry? Abay, Diyos ko, punta doon, maghahagilap pa naman. Maghahagilap na naman ako sa iyo. Hindi iwanan natin dyan ang damit. Iwanan mo na lang dyan. Kung dalawa namang piraso yun. Sa bagay, yung bag mo nga, ayusin mo doon. Yung mga kumot mo. Baka mamaya wala kang gamitin. Iwan na lang dyan ang kumot. Marami silang kumot. Hindi Oh, naman- sige, itabi mo muna, ayusin mo. Itabi mo sa tabi, ilagay mo sa bag. So, ayan po mga kabayan, tara. Itabi lang namin, iligpit lang namin yung mga gamit ni nanay. Kasi marami naman din siyang gamit doon. Just in case na halimbawa na nandito, magpahinga or kasama namin, ay meron siyang mabihisan or meron siyang nakatabi dyan na, na damit. Itabi, iligpit mo muna sa tabi para alis na tayo. Hapon na. Itupi mo na yung mga damit mo na. Tapos ano mo para hindi hindi kakalat. Baka mamaya kasi kakalat eh. Kung saan lang. Ano mo. Yan. Ilagay mo sa bag. Ayun pa yung bag mo yan oh. Yung batik oh. Bag mo yan eh. Yan. Sa'yo yan. Itali mo tapos isabit mo dyan sa tabi. Oh, diyan kasi natutulog si nanay. Ang kasama niya dito si Kuya Marwin. Kasi sabi ko, Nay, Terry, kasi may sakit ka. Baka maano ka. Kasi naman walang matulog dyan mga kabayan. Kasi first night ni Nanay Terry, walang natulog dyan. Walang tao. Nagkanya-kanya sila dito sa labas. Then, nung nakaraan lang yan siya na natulog dyan kasama si Marwin. Sinamahan ni Marwin para matulog siya. Ang ganda ng pantalon mo, Nay. Oh, di ba nagkasya sa iyo? Yan yung binigay ko sa yan yung binigay ko sa kanya na galing sa kahon. Hindi ko alam kung kanino galing. Basta pag na nakikita ko na kasya ni Nanay Terry, dinadampot ko. Yan, lagay mo lahat diyan. Tapos isabit mo rin diyan, oh. Para pag punta natin dito ay may ka, may gamit na, may pagbihisan. Katad bayro. Yung isang kumot nga eh. Mary. Yan. Dalawang kumot inuwi mo dito? Isa ginagawang banig. Pagsapin. Yung bagong bili ko sa yung saan? Nandoon? Hindi. Sa Durabox. Gamitin mo yun Yung pula. Oo, sa'yo yun. Gamitin mo Kasi nandyan yung iniwan mo yung ibang kumot mo dyan. Yung bago gamitin mo. Lahat ng mga damit mo doon na bago na gamitin mo. Kasi mayroon kang extra dyan na nandyan sa sasakyan na sa pick up para pag namasyal tayo ay meron. Okay na? Wala ka nang naiwan dyan? Wala. Wala na. Magpaalam ka na. Kay Tatay Ronnie. Tatay Ronnie din sa mga anak mo. Okay, prepare mo sa cellphone. Bag dito
Ito. Sa Marumi, uwi na. Uwi na po. Paalam ka na kaya alis tayo. Paalam ka. Malak ko lang kau kanu di. Palabitin mo, di nakarinig ka. Siyempre baligtad. Palabitin mo. Palabitin mo. Kalabitin mo kasi magpasalamat ka at magpaalam. Mabalag kau kanu ri. Mabalag kau kanu re. Mita ko, mita. Housing. Mita. Uwi na housing. Uwi na housing. Ha? Yung gamot ni nanay, paano mo? Papel, Win. Padala mo, pati yung papel. Kasi baka mamaya hanapin ng doktor. Pati yung mga resita. Uwi na, babay na. Babay daw, Nay. Babay daw. Nasabi na, oh. Babay. Pasyal na. Babay. Oh, yan, babay. Ikaw din, babay din, Aday. Ha? Uwi, Nanay Tere, housing. Ita mo. Bukas na. Pasyal daw. Tsaka na lang. Yabi na. Manalulago. Oo, yabi na. Sigaraw. Pilihan na siguro. Bentot yun. Nagdala ko tabako. Bigay. Tabako. Ano yan? Ano? Pagkain mo mamaya. Bigay. Pagkain mo mamaya, hapunan. Kunin mo. Walang reseta? Wala, saan napunta? Yung reseta ng doktor. Hindi, iuwi mo yan. Nako, baka ginawa yung tabako. Yun lang. Kasi maglakad pa naman tayo. Para mamaya may babara na naman dyan sa ano. Inumin mo na. Tubig, bigyan ka binanay, Win. Para hindi ka hingalin. Gam-gam. Mali. Dalin na na to. Ipapadala mo niya. Yung mic, isa nanay. So ayan po mga kabayan, ay uuwi na kami, alis na kami, hahatid lang kami ni Tatay Romy sa itaas kasi may kukunin doon sa sasakyan. Kasi mahirap na yung babalik dito, kawawa na yung babalik pa. Kukunin ni Tatay Romy doon sa sasakyan. Halina po kayo na. So ayan po, uuwi na kami ni Nanay Terry. Uuwi na kami ni Nanay Terry. At ihahatid namin. At si Tatay Romy kasama din kasi may kukunin sa sasakyan. Ibaba nila dito ni Marwin para hindi na kami pabalik-balik. Kaya magkakasama kami ngayon. Paakyat. Nanay Terry! Mukhang magaling na talaga tayo Umaga. Meron na namang nakasungal-ngal dyan sa... Mukhang may oxygen na naman tayo Ha? Mukhang hindi na naman matanggal-tanggal yung oxygen natin sa bibig Hindi. Talaga naman, nene. Mukhang naka-stapler na naman yung oxygen dyan sa ano mo sa bibig mo Pero sabi mo sa akin, huwag madalas Nanay Terry Oh. Yan, usapan natin. Bye-bye. Uwi na kami, kayo mga multo rito. Hindi nyo kami kasi iniingat. Kami na yan, namatay. Hindi. Masaya ka ba sa pag-uwi mo ngayon na makauwi ka na ng housing? Malungkot? Bakit malungkot ka? Ano na naman, hindi na naman makatulog. Malungkot ka kasi hindi ka na naman makatulog doon?
Hmm. Di bali, magbakasyon ka lang doon, tapos bakasyon na naman dito, ne. Hmm. Palitan na lang, kumbaga. Hmm. Oo. Tulog doon, tulog dito, pasyal doon, pasyal dito. Kaya pala mukhang malungkot ang mukha mo kasi talagang malungkot ka. Hindi masaya ang mukha mo eh. Hmm. Bakit malungkot? Paano ang mukha ng malungkot? Pag masaya? Pag binimbang? Ay, Diyos ko, Nanay Terry. O, diba? Sabi ni Nanay Terry, malungkot siya sa pag-uwi. Pero, syempre, oo. Syempre po mga kabayan ay dahil nag-enjoy si nanay dito sa bundok. Then narinig naman natin na malungkot siya sa pag-uwi dahil maingay na naman doon mga kabayan. Kaya gagawa tayo ng paraan, gagawa ko ng paraan kung paano mga kabayan. Babay, oh, ito nga sa mo. Diyos ko. Mamikot si natin. Kaya sabi ko sa inyo kanina na parang pinipiga yung puso ko. Ang hirap kay mga kabayan sa sitwasyon na to. No, ako'y nasa gitna. Ang hirap. Hindi ba lang magbitbit ako ng 10 sakong kaban mga kabayan. Hala sige, pag napagod ako, pahinga ko lang yan. Pero pag mga ganitong sitwasyon mga kabayan, iisipin mo ng ilang araw. Pag nakikita mo, tapos alam mo yun, malulungkot ka, iniisip mo, iyak ang puso mo, sasakit ang dibdib mo. No? In everything, pangkonsensya ka, lahat. Lahat talaga mga kabayan. Yan ang kalaban natin, mga kabayan, sa araw-araw. Mula kanina, tinanong natin si Nanay Terry. Talagang kalungkutan, nandoon yung ano na ayaw pa niya talagang umuwi. Ay, Diyos ko. Kung pwede nga lang magbigay ng, kung pwede nga lang hatiin yung utak ko mga kabayan, no? At ibigay ko kay Nanay Terry at ibigay ko rin kay Tatay Ronnie. Diyos ko, i-donate ko mga kabayan para wala nang masaktan. I-donate ko. Kailang hindi eh. Nanay Terry, ano pakiramdam mo ngayon na naglalakad na tayo pa uwi? Ito. Masaya na kasi malapit na tayo? Hindi. Hindi pa rin? Hindi ako masaya. Bakit? Mas masaya ka na dyan sa bundok? Mas masaya ako sa bundok. Parehas pala tayo ng ugali, Nay, no? Masaya sa bundok. Tahimik. Tama, parehas tayo, Nay. Di bali, hindi naman ibig sabihin na uwi tayo kasi may check up tayo bukas na hindi na tayo babalik dyan. Gusto mo pa rin bumalik dyan pagkatapos ng check up natin bukas? Ha? Nanay Terry? Dito. Oo, syempre. Gusto mo bumalik dyan pagkatapos ng check up mo? Dyan ka babalik sa bundok? Talagang inaayawan mo na ngayon yung housing ah. Talagang gustong-gusto mo na dyan sa bundok. Parehas pala tayo, makabundok. Gustong-gusto din yung bundok kasi tahimik, number 1, ay no? Kasi kung anong sabihin ng doktor sa follow-up check-up, so doon natin malalaman kung anong sabihin niya. Ne? Kaya hanggat maari, huwag ka muna mag-UC hanggang bukas para ang resulta sa check-up natin bukas sa doktor, okay. Hindi na tayo magdagdag ng gamot. Baka mamaya mag-UC ka. Mag-UC ka na mag-UC. Babalik yung ano mo, ubo. Oh, baka another resita na naman ng doktor. Pagalitan pa tayong dalawa. Huwag ka muna mag-UC eh. Dito mga kabayan, nung nakaraan kay iniwan namin sa pangalawang balik namin. Hingal na hingal si Nanay Terry dito. Halos hindi siya
makaporma, hindi niya ma-straight. Pero ngayon, kalmado yung kanyang paglakad. Talaga makita mo na siya na na okay na. Kasi pang 6 days niya ngayon eh. Yung gamot niya hanggang bukas na lang. Noong unang panahon, doon po kami nakatira. Dalawa kaming mag-asawa. Kami ay masaya. Subalit may problema, aming nadarama. Kaya nandito na si Terry na maganda. Problema ay pilit kalimutan, pero lumilitaw pa rin. Pagmasdan mo ang iyong kaharian, na noon kayo ay naghahabulan, na parang aso at pusa. Kapag ikaw ay nahuli, agad na sinulot. Nung Na? O, paano yun? Magwawala ka pa ba nun? Magwawala pa ako. Bakit? Yung mga plato, sige, basagin. O, paano pag Yung plastic? mga plastic, tagayin. Hindi mo na mapaplastic, hindi mo na masusunog yung yung plastic. Masusunog yan. Masusunog Sa kahoy. sa kahoy. Tapos mga akong bulo. Magbulo ako. Ba't gusto mo ba mapag-isa? Siyempre, Yeah. para magwawala ako. Nolya. Magkasundo kaming dalawa. May tupak kung minsan May tupak. Ano na? Anong kanta mo? Ulit namin ako. magkasundo. Ano? Magkasundo kaming dalawa. Kaso may topak minsan sa kanya. Bakit may tupak? Bakit nasabi mo may tupak? Kaming dalawa ay hindi magkabagay sa ating dalawa. Kaya pala may tupak kasi hindi sila bagay. Nangangarap ako ng wita. Dahil topak ang aking asawa. Nangarap pa ng isa kasi may tupak yung isang asawa. Aday. Aroy, Diyos ko. Aro. Aba, malinis na ngayon ang daan, ano? Pinalinis ko. Pinalinis mo, may Oh, sahod yeah. sila. Oh, yeah. Kasi dumadaan ka para hindi ka mahirapan. Buti ngayon, di na tayo sumasabit. Karaan, no? Masukal. Dapat hanggang doon sa atin yung simento. Oo nga. no? Kunti na lang yan, ano? Oo. Hanggang doon, no? Para Binitin hanggang doon pa, ang eh. sasakyan. Kunti na lang sana lakarin natin. Nabili ang lahat
sa aking buhay. Maganda ka kung tingnan sa aking mata. Ngunit kung ito'y tayo ng dalawa, para kung titingnan na parang sopa. Baliw ang puso ko noon kita'y nakita na. Para akong baliw kong nag-iisa. Silip lamang kita dito sa aking mata. Agad nahulog na ang aking mga mata. Ang puso kong ito ay sadyang salawaan. Napili ka upang titibok ang aking nagdarasal para ika'y kapiling. Nawawala ako dahil ika'y sa'yo. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.